Ang pagiging isang security guard ay isa sa pinakadelikadong trabaho. Dahil bilang isang security guard ay inilalagay mo sa kapahamakan ng iyong sarili para lang maprotektahan ng isang gusali o isang kumpanya na iyong binabantayan. Tulad na lang ng kwento natin ngayon kung saan isang gwardiya ang nagligtas sa isang bangko laban sa 5 armadong kalalakihan na dati umanong mga pulis. Walang takot na hinarap at pinatumba ng isang gwardiya ang 5 hold-upper na nanloob sa isang bangko. Walang nagawa ang 5 armadong kalalakihan sa pinakitang katapangan ng nasabing gwardiya. Sa katunayan, napagkalooban pa ng reward ang gwardiya na nanggaling pa mismo sa vice-presidente ng mga panahon iyon. Ang nasabing gwardiya ay si Joselito Joseco. Para sa seguridad ni Joselito at ng kanyang pamilya ay itatago muna natin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Lumaki si Joselito sa probinsya ng Visayas. Maliit pa lang si Joselito ay nagtatrabaho na ito sa isang asyenda kapag wala siyang pasok sa eskwela upang makatulong na rin sa kanyang mga magulang. At sa paglipas ng mga taon ng kanyang pagtatrabaho sa asyenda, napagtanto ni Joselito na walang pag-asenso kung siya ay mananatili lamang sa pagtatrabaho sa asyenda. Kaya naman, naisipan nito na makipagsapalaran sa Maynila. Pagdating ni Joselito sa Maynila, ay agad siyang namangha sa mga naglalakiang gusali at siya ay palingon-lingon sa kanyang paligid. Kaya naman dahil dito, ay agad siyang napansin ng mga snatcher. Dahil sa mga kilos ni Joselito, napansin ng mga snatcher na siya ay isang probinsyano at bago pa lamang sa Maynila. Dahil dito ay hindi na nga nag-atubili pa ang mga snatcher at agad nitong hinablot ang bag ni Joselito at kumaripas na ng takbo. Nagulat si Joselito at agad na hinabol ang mga snatcher hanggang sa naabutan niya ito sa isang iskinita. Ngunit sa iskinita pala na ito ay may mga kasama pala ang mga snatcher. Dahil sa kagustuhan ni Joselito na mabawi ang kanyang bag ay nakipagsuntukan ito sa mga snatcher at sa 4 pa nitong mga kasama. Dahil sa dami ng kanyang kalaban, si Joselito ay nabugbog. Mabuti na lang, dumating ang isang lalaki upang siya ay tulungan. At dahil bago pa lamang si Joselito sa Maynila, ay wala pa siyang matutuluyan. At doon na nga rin napagdesisyonan ng lalaki na patuloyin muna si Joselito sa kanyang bahay pansamantala. Ang lalaki na tumulong kay Joselito ay si Matias. Si Matias ay isang security guard sa isang bangko at naisipan na rin ni Matias na tulungan si Joselito na makahanap ng trabaho. Tagad nitong kinausap ang kanyang boss para ipasok si Joselito sa kanilang agency. At sumailalim na nga si Joselito sa pagsasanay para maging isang security guard. Sa kabutihang palad ay nakapasa naman si Joselito at siya ay unang nadestino sa isang paggawaan ng mga bakal. Ngunit isang araw habang nagpapahinga si Joselito ay napanood niya sa isang balita kung saan nilooban ng isang bangko at isang gwardiya nitong nasawi at isa naman ay sugatan. Sobrang nalungkot at napuno ng galit si Joselito sa narinig na balita dahil ang nasawing gwardiya ay si Matias. Hindi matanggap ni Joselito ang narinig na balita dahil malaki ang naitulong ni Matias upang mapaganda ang kanyang buhay. Lungkot at sobrang galit ang naramdaman ni Joselito at gusto niyang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Matias. Matapos mailibing si Matias, hiniling ni Joselito sa kanilang agency na ilipat siya sa isang bangko. Dito ay nagulat ang kanyang boss dahil alam ng lahat na delikado ang madestino sa mga bangko. Halos lahat ng mga gwardiya ay iniiwasan ang madestino sa mga ito. Dahil sa mga panahong iyon ay usong-uso ang mga panloloob sa mga bangko at maraming na ring gwardiya ang nasawi dahil dito. Subalit sa kabila nito ay walang pakialam si Joselito dahil isa lamang ang nasa isip nito. At yun ay walang iba kundi ang may paghiganti ang kanyang kaibigan na si Matias. At pinirmahan na nga ng kanyang boss ang rekomendasyon ng pagkakalipat ni Joselito sa Bank of the Philippine Islands o BPI Parañaque. Dito ay natupad na nga ang kagustuhan ni Joselito at gusto na niyang bigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Matias. Isang araw, sakay ng isang van ang isang grupo ng mga hold-upper na naghahanap ng bangko na kanilang mabibiktima. Pinapamunuan ang grupo ni Enrico Mojica, isang dating sergeant sa militar na nag-awol sa serbisyo, at dati namang mga pulis ang 4 pa nitong mga kasama. April 1993, naghahanap ang nasabing grupo ng bangko na kanilang lolooban at 3 ang kanilang naging main target. Ang 2 ay maraming umanong abala tulad ng maraming tao at maraming nakapark ng mga sasakyan hanggang sa makita nila ang BPI Parañaque kung saan si Joselito ay nakadestino. Sakto noong nagpapaalam si Joselito sa kanyang partner na siya ay iilamang saglit ay doon nakita ng grupo ang bangko at inakala nila na iisa lamang ang gwardiya nito. Doon na nga nilapitan ng grupo ang gwardiya at biglaan itong binaril sa ulo.
Tuluyan na nga nilang pinasok ang bangko at nagdeklara ng hold up. Dalian na pinabuksan ng grupo ang vault sa manager ng bangko. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay naghahanda na pala si Joselito sa loob ng CR. Witwit ang kanyang shotgun ay dahan-dahang umakyat si Joselito sa kisame ng bangko at dahan-dahang binaklas ang bubong hanggang sa makalabas siya mula dito. Sa gilid ng bangko, dumaan si Joselito papunta sa mga nakapark na sasakyan. At nang makita niya ang lookout sa labas ng bangko ay agad niya itong binaril. Nang marinig ng mga holdupper ang putok na nanggaling sa labas ay agad na inutusan ni Moika ang isang kasamahan upang tingnan kung anong nangyari sa labas. At paglabas nito sa pinto ng bangko ay agad na itong pinaputukan ni Joselito. Nang marinig ng tatlong natitirang holdupper ang kasunod pa na putok ay naalarma na ang mga ito. Kaya naman nagpakap na sila kahit hindi pa nila nalilimas ang laman ng bolt. Agad na lumabas ang dalawa pang tauhan ni Moika at nakipagbarilan kay Joselito. Natamaan ni Joselito ang isa at nakapagtago naman ang isa sa likod ng mga sasakyan. Dahan-dahang bumalik sa bubong ng bangko si Joselito at mula sa bubong ay nakita niya ang pang-apat sa mga holdupper na nagmamatyag sa likod ng mga sasakyan. Agad niya itong pinaputungan mula sa itaas ng bubong. Sa pag-aakala na wala nang natitirang holdupper, agad na pumasok si Joselito sa loob ng bangko upang humingi ng tulong para sa kasamahan niyang nabaril ng mga holdupper. Sumigaw siya sa loob na tulungan siyang ihatid sa ospital ang kasamahan. Ngunit laking gulat ni Joselito nang may natitira pa palang holdupper at yun ay ang leader na si Enrico Moika. Agad na nagkatutukan ng baril ang dalawa. Ngunit naunang nakabaril si Moika. Pero sadyang maswerte si Joselito at hindi pumutok ang baril ni Moika. Hindi na nga nag-atubili pa si Joselito at pinaputokan na nga ang natitirang holdupper. Agad na nakilala sa buong bansa ang katapangan ni Joselito. Naging laman ng mga headlines at nabalita ang kanyang malapelikula na pagtugis sa mga masasamang loob. Pinangaralan din siya ng dating Vice Presidente ng mga panahon na yun na si Joseph Ejercito Estrada.